makahatag og buwan, makahatag og kining kadaot itong lawas. Several cities in Metro Manila experience an unhealthy air quality, pushing air pollution levels to the worst level. Sa timog ng Mindanao, matatagpuan ang Davao City, isang umuunlad na urban na lugar kung saan masigla at mabilis ang paghusbong ng kaunlaran. Ngunit sa kabila ng kasiglahan ng komunidad na ito, mayroong isang isyong nakapaapekto sa pilosope at kapakanan ng mga residente nito. Ang lumalalang kalidad ng hangin. Habang umaangat ng mga lungsod, umaangat din ang pangangailangan sa transportasyon, enerhiya at industriya. Tulad ng maraming urban na lugar, ang mga pangangailangan ito ay may hindi inaasahang epekto. Ang hangin na ating nilalanghap na dati sa Rio at malinaw, ngayon ay nanganganib na magkapolusyon. Pero bakit nga ba tayo napunta sa ganitong kalagayan? Major air pollution sources in the city is our mobile sources. So lahat ng sasakyan, hindi lang yung taga Davao City but including those outside of Davao City LGU. Kasi Davao City is in the center of all these metro cities. So this transportation contributes to our air pollution. Then we also have our stationary air pollution sources. So ito yung ating mga industries na ating mga manufacturing plants, industrial plants, including our commercial industries. And then also we have our residential sources, yung mga pagluluto or yung mga activities natin sa bahay-bahay. It has an impact on air pollution sources. Ang usok mula sa mga sasakyan na matagal nang isa sa pinakamalaking sanhi ng polusyon sa hangin. Ang mabilis na pagdami ng mga sasakyan sa kalsada ay nadadala ng pagtaas sa carbon monoxide, nitrogen oxide at particulate matter. Sa kabila ng pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran, patuloy na nararamdaman ang polusyon sa hangin. Pero ano nga ba ang epekto nito para sa mga residente? At paano nito naaapektuhan ang buhay nila sa pang-araw-araw? Kita mo ginato sa mga sakyanan nga sa tambutso nila nga nagabugag yun siya asot din ang color sa aso niya kay black, which is dili gyud siya safe para sa toa, labi na sa mga kabataan karon, labi na sa mga asthmatic nga dali lang jud sila maanuhag sakit niya. Nagyud siya bad effect sa toa, kanang pwede ka makakosog ubo siya. Hatag og kining kadaot itong lawas, pagugaw tong hangin. Ilabi na hina tong immune system. Mao na usa nga makahatag sa tuwang sakit. With regards to air quality, number one is the pollution, na emission coming from vehicles. Yes, surely, it can really affect very much sa health sa atong mga enforcer. Because while you are manning in the middle of the street and then emissions coming from vehicles are everywhere. So, unsa may mga makuha nato dada? Kami sa mga lawas kay gumikan lagi sa mga pollution, kanang mga kalinturahon may obo, labi na karon kay uso ang kalintura. Dako yung epekto kay siyempre permente ka sa dalan, hanggab nimong aso. Nagay panahon nga lisod ginawa. Upang mas maunawaan natin ang kasalukuyang issue, kailangan nating suriin ang Air Quality Index o AQI. Ang AQI ay sumusukat sa concentration ng mga pollutant sa hangin at mahalaga ito sa pagtukoy ng mga panganib sa kalusugan. Pagdating sa AQI o Air Quality Index ng Davao City, isa ang turil sa mga lugar sa Davao City na palaging nasa itaas ng talaan. Hindi sa kabutihan, kundi sa dami ng polusyon sa hangin. Bagamat kilala ang turil sa malawak na lupain at kagubatan, hindi na ito sapat upang mapigil ang patuloy na pagtaas ng level ng polusyon.
Sa mga nakaraang taon, tuloy-tuloy pa rin ang paglago at pagdami ng mga gusali sa turil. At ayon sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing sanhi nito ay sunod-sunod na konstruksyon sa lugar kasabay ang pagdami ng sasakyan at pagputol ng mga puno. Ang dating tahimik na lupain ng turil, unti-unti nang nababalot ng alikabok at usok. Ito ay malinaw na senyales. Kahit gaano pa karami ang mga puno, kung hindi din natin mabibigyan ng importansya at pagtulong-tulungan ang solusyon, magiging kapalit nito ay ang ating kalusugan at ating kalikasan. Ang hamon ngayon, paano nga ba natin mapoprotektahan ng hangin na ating hinihinga bago pa ito tuluyan na maging mapanganib pa? Bagamat seryoso ang problema, may pag-asa pa rin. Bilang tugon sa lumalalang issue, nagkaisa ang gobyerno at lokal na komunidad upang harapin ang polusyon sa hangin sa turil. Be the change you want to see in the world. We must also see ourselves. Are we also a contributor, or are we people who maintain the quality of our environment? Disiplina lang yun sa imuhang kaugalingon. Kabalo ka mo tanaw sa imong palibot, kabalo ka mo ata kung kining respeto sa imuhang bisig ka tao aron mapadlong nimo kung say mayo say dili. Dapat mag-plant ng trees ta para ma-filter ang atong air na ginasuyop nato, gina-intake nato every day. Para sa air quality, dapat magtabaya yung tanan Pilipino. Una, di ka patakan sundod ng mga sagbot. Di ba? Atong mga kanal, dili nato labayan ng mga basura. Atong mga dagat, mga sapa, di nato labayan basura. And then let's plant trees in our surroundings. They are the filter of air. Ang imbes po na mag-permenti magamit og mga vehicles, pwede po magamit og kanang like bike, kay syempre makahelp po siya sa ato ang health and makaiwas po ata sa katong mga usok god na nasa sa jeep, magawas sa mga jeeps. Ang isa sa pangunahing focus nila ay mapabuti ang infrastruktura at ang promosyon ng electric vehicles, modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Ano na electric vehicle, mas nindot siguro nga una na mo unaghan ka rin sa kalsada ba? At ang pag-install ng mga energy efficient systems ay malaking tulong sa pagbabawas ng environmental footprint ng distrito. We are pushing a stricter implementation of RA 8749. So this is the law na sinusunod natin when it comes to maintaining air quality. RA 8749 or the Philippine Clean Air Act of the Philippines. Yung other actions natin is more monitoring stations para maging relatable yung ating data. And then also tapping the researchers, ating mga ating mga scientists, so that this data will be interpreted properly, so that we will have more knowledge on how this air quality can affect the community, and also how this air pollution sources can be maintained, can be controlled, can be minimized, and also pushing forward to a greener economy, greener na energy, clean energy, so that hindi ganun kalaki yung ating pollution na generation. So we still promote RA 749 in this office, still promotes economic growth, but we will not compromise the quality of our environment, because compromising the quality of our environment will also compromise the health of our community. So kahit na marami tayong economy na malakas ng ating economic na status, if our people are sick, so diba, hindi siya fair, is not a good na community. So yun, pursue economic growth without compromising the health of our environment and the health of our community. Ang pagtatanim ng puno ay hindi lamang para sa aesthetics. Ito ay isang paraan upang bawasan ang carbon dioxide at magsilbing natural na filter laban sa iba pang mapanganib na pollutant. Ang mga pagsisikap na gawing mas malinis ang turil ay para sa kalusugan at mas sustainable na kinabukasan.
is everyone's responsibility. So hindi lang siya trabaho ni Yang, hindi lang siya trabaho ni DNR, but we are really hoping that our community, mga estudyante, ating mga manggagawa, all of you will be participative, will be proactive in maintaining our air quality. Bawal po ang open burning. Please also minimize yung ating electricity use because it will also affect our air quality. Promote clean energy. Kung hindi kailangan ng sasakyan, we can have our bikes. Promote yung magbantay sa kada isa so that we will have lesser air pollution sources, air pollution generation, and everyone will continually breathe clean air. So we will promote sustainable development. Now that not just the present generation will benefit to our good air, but also the future generation.